Ang buhay ay parang isang nobela. May mga kabanatang puno ng sakit, ngiti at ligaya. Ngunit mayroon ding bahagi na puno ng pait at paalam. Pero sa bawat pahina, may aral na nakatago. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa happy ever after na susukat, kundi sa bawat sandali na pinagsamahan. Sa gitna ng magulong kalsada ng Maynila, kung saan ang ingay ng mga busina ay mistulang pang araw-araw na simponya ng pagmamadali. Doon nagsimula ang lahat para kay Andre Rojas, isang henyo sa mundo ng ad campaigns. Ang kanyang isip ay laging nakatutok sa susunod na deadline, sa susunod na kliyente, sa susunod na henerasyon ng brilliant concepts. Ang kaniyang kotse, isang makinis na executive sedan, ay parang extension ng kanyang personalidad. Mabilis, direkta, walang paligoy-ligoy. Ang kanyang buhay ay isang mahigpit na schedule. Bawat minuto ay may nakatakdang gawain. Bawat paghinga ay may layunin para sa kumpanya. Ngunit ang araw na yon, isang Lunes ng umaga na puno ng pangako ng isang abalang linggo, ay naging ganap na iba. Sa isang malaking intersection, kung saan ang mga ilaw trapiko ay tila naglalaro ng tug of war sa direksyon ng mga sasakyan. Isang biglaang paghinto ang naganap. Nakita ni Andre ang dilaw na ilaw. Ngunit ang kanyang isip ay abala sa isang marketing strategy para sa isang bagong energy drink. Ang kanyang utak ay tinuturnilyo ang mga catchy slogans at viral concepts. Huli na nang mapansin niya ang pulang ilaw. "Ano ba yan?" Bulong niya. Mabilis na inapakan ng preno, ngunit huli na. Ang tunog ng kanyang gulong na kumakaskas sa kalsada ay nagbigay babala, ngunit hindi sapat. Isang lumang van, puno ng kakaibang kagamitan at tila gawa sa mga scrap metal at pintura, ang kasalubong niya. Ang van ay tila isang naglalakad na obra ng sining, na may mga abstract na guhit at kulay na sumabog sa bawat sulok nito. Ang tunog ng metal na nagbanggaan ay nagpatahimik sandali sa magulong kalsada, na sinundan ng mga sigawan ng mga bystanders. Pakiramdam ni Andre, tumigil ang mundo. Ang kanyang perpektong schedule ay biglang nawasak, kasabay ng tunog ng kanyang kotse. "Aray ko naman!" Isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa van. "Hindi ka ba marunong tumingin sa daan?" Lumabas si Andre mula sa kanyang kotse. Ang kanyang porma ay maayos pa rin sa kanyang tailored suit. Ngunit ang kanyang noo ay nakakunot sa galit at pagkabigla. Inaasahan niyang makakita ng isang driver na kasing abala niya. Marahil isang delivery man na nagmamadali rin. Ngunit ang bumaba mula sa van ay isang babaeng may kulay bahagharing buhok na nakapusod. May suot na oversized na t-shirt na punong-puno ng splatter ng pintura at isang maluwag na pantalon na tila binili sa isang thrift store. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng pinong brush, ay nag-aapoy sa galit. Siya, si Celeste Flores. "Excuse me," simula ni Andre. Sinubukang kontrolin ang kanyang boses, na tila sanay na sa pagdedebate sa mga boardroom. "Pero mukhang ako nabangga mo. Hindi mo ba nakitang stop sign?" Turo niya sa kabilang direksyon, sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Ngumiti ng mapait si Celeste, sabay turo sa tila basag na headlight ng kanyang van at ang malaking gasgas sa gilid. "Stop sign? Mister, ako po ang may right of way. Kung ang mga mata mo nakatutok lang sa schedule mo, paano mo makikita ang mga nangyayari sa paligid mo?" Tiningnan ni Andre ang kalsada at ang mga ilaw trapiko. Mali nga siya. Sa pagmamadali, napasok niya ang intersection sa maling oras. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng inis sa sarili. "Sige, ako may kasalanan. Anong kailangan mong gawin? Tatawag ba tayo ng pulis? Magkano ang aabutin?" Binuksan niya ang kanyang wallet.
handang bayaran ang anumang kailangan. Para sa kanya, ang oras ay pera. Naglakad si Celeste sa likod ng kanyang van at doon nakita ni Andre ang pinsala. Hindi lang pala ang headlight. Ang gilid ng van ay may malaking gasgas at ang pintuan ay hindi na gaanong may sara ng maayos. Ngunit hindi yon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa loob ng van, nagkalat ang mga canvas, brushes at kung ano-anong kagamitan sa pagpipinta. At sa gitna ng lahat ng yun, isang nakabukas na sketchbook ang nakahandusay at tila ang mga pahina nito ay naligo sa kape na kanyang hawak kanina. Oh, no, 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 no! Bulong ni Celeste. Mabilis na pinulot ang sketchbook. Ang kanyang galit ay napalitan ng panginginig at ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang aking exhibit, ang lahat ng idea ko, sira! Sorry, sabi ni Andre. Pakiramdam ay unti-unting lumalalim ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang usual fix-it mentality ay walang silbi rito. Bibili ako ng bago. Babayaran ko ang lahat ng pinsala. Magkano ang halaga ng mga yan? Nilingon siya ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Puno ng isang kakaibang halo ng pagkabigo at galit. Bibilin? Babayaran? Akala mo ba ang art ay parang grocery item? Na basta nalang binibili at binabayaran? Andre Rojas? Binasa niya ang pangalan mula sa ID card na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi mo kayang bilhin ang nawala sa akin ngayon. Ang bawat pahina sa sketchbook na yan. Isang buwan ng aking buhay. Ng aking pangarap. Tahimik si Andre. Ang kanyang pangalan ay bihirang mabanggit sa ganong paraan. Hindi bilang isang pagpupuri sa kanyang tagumpay, kundi bilang isang akusasyon. Ang kanyang mga kasanayan sa negosyo ay biglang naging walang silbi. Hindi ko alam kung ano ginagawa mo sa buhay mo. Pero halata sa bilis ng takbo mo na hindi ka nakakapag-isip. Patuloy ni Celeste habang pinipilit na salbahin ang mga pahina. Ngunit walang saysay. Ang mga ideyang to, isang buwan ko itong pinaghirapan. Ngayon, wala na. Ito ang dapat kong ilalahad sa aking gallery next month. Naramdaman ni Andre ang tunay na bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi lang pala aksidente. May nawala sa babaeng ito na mas mahalaga pa sa material na pinsala. Ang oras at ang diwa. Kaya ito ang alok ko, sabi ni Celeste, tumayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng isang bato sa gitna ng agos. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mata ni Andre. Imbis na danyos, may kakaiba kang hiling at hindi ka pwedeng tumanggi. Napakunot ang noon ni Andre, puno ng pagdududa. Ano yun? Humihingi ka ba ng public apology? Gusto mo bang magbayad ako ng workshop mo? Hindi. Sagot ni Celeste, ngumiti ng kakaiba. Andre, sa loob ng isang buwan, buong Nobyembre, magiging alagad kita. Iiwan mo ang lahat ng gadgets mo, ang trabaho mo. Ituturo ko sa iyo kung paano mabuhay. Ang kanyang mga mata ay tila ng uudyok, ngunit may bahid din ng misteryo. Napanganga si Andre. Magiging alagad? Ano yan? Retreat? Kulto? Hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko sa isang buwan. May mga deadlines ako, Celeste. May mga kliyente ako. Ang dami kong responsibilidad. At ang pinakamalaking responsibilidad mo, ang sarili mo, Andre. Ang kaluluwa mo, ang iyong buhay. Ilang taon ka nang hindi nagbabakasyon ng tunay? Ilang taon ka nang hindi tumatawa ng totoo? Ilang taon ka nang hindi naglalakad sa parke nang hindi iniisip ang susunod mong meeting? Hamon ni Celeste. Hindi. Ito ay isang paalala kung paano maging tao. Kung paano magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Kung paano bumagal. Kung paano maramdaman ang buhay. Kung tatanggi ka, lumapit siya kay Andre. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng nawala ko. Kasama ang emosyonal na trauma at ipapatawag ko ang lahat ng kaibigan kong artist sa buong Maynila para pintahan niya ang kotse mo ng pinakapangit na kulay
at isusulat ko ang pangalan mo sa bawat basag na pahina ng aking sketchbook. Ang reputasyon bilang brilliant at genius, magiging the man who crushed Celeste's art dreams. Napaatras si Andre. Ang huling banta ay tila hindi seryoso, ngunit sa tono ng boses ni Celeste, alam niyang seryoso siya sa kanyang alok. Bukod pa rito, sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay kailangan niya nga ng pahinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa kakatingin sa screen, at ang kanyang katawan laging nananakit. Ang idea ng isang buwan na walang trabaho, gaano man ito kakaiba, ay tila isang nakatagong pag-asa, isang escape. Paano kung hindi ako pumayag? Paano kung magbayad na lang ako ng libu-libong piso para sa pinsala? Tanong ni Andre, sinusubukang muling sumalungat. Umiling si Celeste. Hindi, dahil ang pinsalang nagawa mo sa akin, hindi pera ang kapalit. Ito, inspirasyon ang nawala. At ang tanging paraan para mabayaran mo yan, ang matutunan mo ang halaga ng buhay. Magkita tayo bukas, sa tapat ng bahay ko. Dala mo lang ang sarili mo, at wala kang cellphone. Sabi mo, kailangan mo rin ng pahinga. Napabuntong hininga si Andre. Tinalo sa sariling laro. Sige, huling sagot niya. Sige, Celeste Flores, 1 buwan, buong Nobyembre. Pero sa susunod na buwan, babalik ako sa bahay ko at hindi mo na ako makikita. Ngumiti si Celeste at sa unang pagkakataon, nakita ni Andre ang isang ningning sa kanyang mga mata na hindi niya nakita kanina. Isang ningning na tila nagtatago ng libu-libong kwento at libu-libong kulay. Malalaman natin, Andre. Malalaman natin. Ang bahay ni Celeste ay isang sumabog na kulay sa gitna ng ordinaryong landscape ng isang luma at tahimik na subdivision. Ang bawat pader ay may sariling kwento. Mula sa maliliwanag na mural ng mga bulaklak hanggang sa abstract na guhit ng mga damdamin. Ang hangin ay laging puno ng amoy ng pintura, ng sariwang kape at ng musika. Minsan classical, minsan jazz. Minsan naman ay malumani na acoustic na parang humihima sa kaluluwa. Sa bahay na yon, unti-unting nabuksan ang mga mata ni Andre. Ano ba yan, Celeste? Gusto mong maglaba ako ng mano-mano? Tanong ni Andre isang umaga. Hawak ang isang balde at sabon. Ang kanyang formal na polo ay natatakpan ng ilang mantsa ng pintura na tila badge of honor. Wala ka bang washing machine dito? At bakit wala kang TV? Tumawa si Celeste. Ang kanyang tawa ay parang musika. Wala. At ganun din ang pagpipinta, Andre. Kailangan mong maramdaman ang bawat galaw, ang bawat haplos, bago mo makuha ang gusto mo. Hindi porket modern ang mundo, kailangan natin magmadali sa lahat ng bagay. Ang paglalaba, isang paraan para makaramdam ka ng koneksyon sa iyong ginagawa. Ang TV, distractions lang. Mas maganda ang kwento ng totoong buhay. Sa mga sumunod na linggo, si Andre, ang dating laging nagmamadaling workaholic, ay natuto sa maraming bagay. Naranasan niyang tumawa ng totoo, hindi yung pilit na tawa sa mga corporate jokes. Naranasan niyang magpinta ng walang plano, basta lang sumusunod sa agos ng kulay at imahinasyon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, sabi ni Andre isang hapon, habang hawak ang isang brush at nakatitig sa blankong canvas. Sanay ako may instructions, may brief, at may target audience. Ang buhay ay hindi brief, Andre, sabi ni Celeste na nagpipinta sa kanyang tabi. Ang buhay, isang malaking canvas. Ikaw ang artist. Walang instructions. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong rules. Anong nararamdaman mo ngayon? Yun yung ilagay mo dyan. Sa pagpipinta, natuto si Andre na maging mapagpasensya. Natuto siyang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kulay, sa halip sa mga salita. Naranasan niyang maglakad sa parke ng walang destinasyon, nakikinig sa huni ng mga ibon, nakatitig sa mga ulap na nagbabago ng anyo.
At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, tunay siyang malaya. Tingnan mo yan, Andre, sabi ni Celeste isang hapon habang nakaupo sila sa damuhan ng parke. Nakatitig sa isang matandang lalaking nagpapakain ng mga kalapati. Hindi niya kailangan ng milyon-milyon para maging masaya. Ang simpleng pagbibigay, nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Yan ang sining ng pamumuhay. At naranasan niyang magluto ng may pagmamahal. Si Andre na dating kumakain lang ng instant food o fast food ay natuto ng maghanda ng mga masarap na putahe. Celeste, mayroon ka bang secret ingredient sa adobo mo? Tanong ni Andre habang tinutulungan si Celeste sa kusina. Sobrang sarap kasi. Ngumiti si Celeste. Inabot ang kamay ni Andre at pinisil. Oo, pagmamahal. Dahil ang pagluluto, hindi lang paghahalo ng mga sangkap. Ito ay paghahanda ng pag-asa, ng ginhawa, ng kagalakan para sa taong kakain nito. Sa bahay ni Celeste, hindi lang pagpipinta ang kanyang natutunan. Tinuruan din siya nitong tumugtog ng ukulele. Kahit paunti-unti, pinag-aralan niya ang iba't ibang uri ng kape at kung paano ito tamang timplahin. Nagbasa siya ng mga libro na hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa filosofiya, tula at kasaysayan ng sining. Nakinig siya sa mga kwento ni Celeste tungkol sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang sulok ng mundo at sa mga taong kanyang nakilala. Bawat kwento, puno ng aral at inspirasyon. Bakit mo ginagawa to, Celeste? Tanong ni Andre isang gabi habang naghuhugas sila ng pinggan. Ang kanilang mga kamay ay magkatabi sa sabon. Ang lahat ng to, ang pagtuturo sa akin ng ganito. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Nilingon siya ni Celeste. Ang kanyang ngiti ay malalim at ang kanyang mga mata ay parang bituin. Dahil ang art, hindi lang sa canvas, Andre. Ang art ay nasa buhay. At kung paano mo to pinipili na isabuhay. Ikaw, Andre, parang isang blankong canvas na puno ng potensyal. Pero natatakpan ng dust ng deadlines at stress. Kailangan mong mahalin ang sarili mo bago mo mahalin ang ibang bagay. Lahat tayo nangangailangan ng ganong klase ng sining sa ating buhay. Habang tinuturuan ni Celeste si Andre na mahalin ang buhay, di maiiwasan na ang kanilang puso ay umusbong ng pagmamahalan. Ang bawat sulyap, ang bawat hawak sa kamay habang nagpipinta, ang bawat tawanan na magkasama nilang ibinabahagi, ay nagiging patunay ng isang umuusbong na damdamin. Natagpuan ni Andre ang kanyang sarili na naghahanap ng yakap kay Celeste, ng kanyang presensya, ng kanyang boses. Isang hapon, inakbayan ni Andre si Celeste habang naglalakad sila pauwi mula sa pamilihan. Bit-bit ang mga gulay na gagamitin nila sa pagluluto. Ang araw ay lumulubog. Nagpipinta ng mga kulay sa langit na tanging si Celeste lang ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan. Alam mo, Celeste, pakiramdam ko nagising ako mula sa isang mahabang panaginip. Pakiramdam ko ngayon lang ako nabuhay ng totoo. Salamat sa iyo. Ngumiti si Celeste, ang kanyang ulo ay sumandal sa balikat ni Andre. Ang kanyang init ay tila nagpapagaling sa lahat ng pagod ni Andre. Ako rin, hindi ko inakalang ganito ka rin kasaya kasama eh. Hindi ko inakalang ang isang workaholic na tulad mo may ganito palang lalim. Naramdaman ni Andre na natagpuan na niya ang kanyang forever sa katauhan ni Celeste. Ang babaeng may kulay bahagharing buhok ang nagturo sa kanya kung paano huminga, kung paano tumawa, at kung paano mahalin ang mundo. Ang lahat ng dating ambisyon niya ay naglaho, napalitan ng isang simpleng pagnanais, ang makasama si Celeste magpakailanman. Anong plano mo pagkatapos ng Nobyembre, Andre? Tanong ni Celeste, bahagyang nakatingala sa kanya. Mananatili ako rito, kung papayagan mo. Hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay.
Ayoko nang maging robot. Gusto ko na mamuhay ng totoo, kasama ka. Ngumiti si Celeste, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong lungkot na tila nagsasabing hindi ito ganun kasimple. Pangarap yan, Anjay. Pangarap na sana totoo. Palapit na ang katapusan ng Nobyembre. Ang mga araw ay naging gabi at ang bawat sandali ay tila ginto. Ang bawat paglipas ng minuto ay tila mas mabilis. Nararamdaman ni Andre ang kaba sa kanyang dibdib, ang takot na matapos ang kanilang buwan. Isang gabi, nag-organize si Celeste ng isang outdoor movie night sa kanyang hardin. Mayroon silang kumot, unan, at projector na nagpapalabas ng mga lumang black and white na pelikula tungkol sa pag-ibig sa isang Parisian cafe. Ang bituin ay malinaw at ang hangin ay malambing, amoy sariwang damo at jasmine. Ang ganda ng gabing to, Celeste. Bulong ni Andre habang magkatabi silang nakahiga, nakasandal sa isa't isa. Ang kamay niya ay nakahawak sa kamay ni Celeste. Ang bawat daliri, tila nahanapan ng sariling pwesto. Ang init ng kanyang balat ay nagpapagaan sa damdamin ni Andre. Ngumiti si Celeste, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Andre sa dilim. Oo, maganda talaga. Isa sa mga favorite kong pelikula. Sabi nga nila, we'll always have Paris. Celeste, unti-unting sabi ni Andre. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Hinarap niya ang babae. Ang mga mata nito ay naghahanap ng kasagutan sa dilim. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Mahal kita higit pa sa iniisip mo. Hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala ka. Ikaw ang nagbigay kulay sa mundo ko. Ang nagpakita sa akin kung paano mamuhay. Huwag na nating itigil to. Manatili ka sa akin habang buhay. Tayong dalawa. Dito. Ngumiti si Celeste. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya matago ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumabas sa mga luha. Kumikislap sa liwanag ng screen. Andre, bakit ka umiiyak, mahal ko? Tanong ni Andre, hinawakan ang pisngi ni Celeste. Pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. May nasabi ba ako mali? Natatakot ka ba? Gusto ko lang naman makasama ka, Celeste. Magpakailanman. Umiling si Celeste. Hindi, walang mali sa sinabi mo. Walang mali sa pagmamahal mo. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa mahabang panahon. Pero Andre, ang misyon ko ay hindi para manatili. Ito ay para magbigay inspirasyon. At ang misyon na yun ay malapit nang matapos. Napakunot ang no ni Andre. Misyon? Anong ibig mong sabihin? Anong misyon? Bakit pakiramdam ko mayroon ka tinatago sa akin? Bumangon si Celeste at umupo. Habang nakatitig sa kawalan, sa kalawakan. Kinuwento niya kay Andre ang katotohanan. Isang katotohanan na mas kakaiba pa sa kanyang mga kulay bahagharing buhok. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng bigat. Andre, may kakaiba akong genetic condition. Hindi to sakit. Hindi rin to superpower. Basta kakaiba. Ang mga cells ko may kakayahang mag-replicate ng mabilis at mag-generate ng healing. Pero sa loob lang ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, buo ako, malakas at puno ng energy. Pero pagkatapos ng bawat buwan, kailangan ko mag-reset. Napakurap si Andre. Mag-reset? Anong ibig mong sabihin? Parang computer na nabubura ang lahat? Parang ganon. Paliwanag ni Celeste. Ang kaniyang mga mata ay nanlabo. Pagkatapos ng bawat buwan, unti-unting humihina ang katawan ko eh. Nagiging payat ako. Ang balat ko nagiging manipis at putla. Ang buhok ko naglalagas.
Ang mga mata ko tila nawawalan ng kulay. Hindi ako nagiging matanda, pero nagiging vulnerable. Kailangan kong mag-isa sa isang remote sanctuary para doon hayaang mag-stabilize ang aking katawan at muling mag-regenerate ang mga cells ko. Ito yung dahilan kung bakit ang one-month rule ay napakahalaga sa buhay ko. Hindi ko lang kayang manatili ng matagal. Kaya pala ang offer mo sa akin. Bulong ni Andre, unti-unting nagkakaintindihan ang mga pangyayari. Ang kaniyang mga alaala sa kakaibang ugali ni Celeste ay unti-unting nagiging malinaw. Ang Nobyembre, ang paglipat-lipat mo ng lugar, ang misteryo sa paligid mo. Tumango si Celeste, malungkot. Oo, bawat buwan, pinipili kong iwan ang mga tao na tinulungan ko. Hindi para iwan sila na may sakit, kundi para bigyan sila ng bagong pananaw sa buhay. Bago ako muling mag-recharge at maghanap ng bagong taong tutulungan. Hindi to sakit na nakamamatay, Andre. Pero isang siklo ng paghihiwalay at pagbabago. Bawat buwan, ang isang bahagi ng Celeste ay namamatay at isang bagong Celeste ang isisilang. Pero wala nang mga alaala ng kanyang nakaraang buwan. Ibig mong sabihin, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi makapaniwala. Pagbalik mo, hindi mo na ako maalala. Hindi mo na maaalala ang mga tawanan natin, ang mga kwento, ang pagmamahalan natin. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Ang pangarap niya ay nagiging abo. Tumango si Celeste at muling tumulo ang kanyang mga luha. Malilimutan ko ang mga detalye, Andre. Ang mga pangalan, ang mga mukha. Pero ang nararamdaman ko sa iyo, ang inspirasyon na binigay mo sa akin, ang epekto ng ating pagtatagpo, mananatili yan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Para bawat buwan, may bago akong matutunan at may bago akong mapagsisilbihan. Para bawat buwan, ako ay isang blankong canvas din. Isang bagong artista. Hindi ko to pinili, Andre, pero ito ang buhay ko. Niyakap ni Andre si Celeste ng mahigpit. Pakiramdam niya ay nawawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang forever ay biglang naging isang buwan lang. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang ganitong katotohanan. Ang babaeng mahal niya ay isang misteryo na hindi niya kayang pigilan. Isang sining na hindi niya kayang pagmamay-ari. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Andre. Ang kanyang boses ay nabasag sa pagitan ng hikbi. Bakit hinayaan mo ako mahalin ka ng ganito? Dahil naniniwala akong lahat tayo may karapatang magmahal. Andre, kahit gaano man to kaikli. Sagot ni Celeste. Pinipilit pigilin ang kanyang sariling luha. At kailangan mong malaman ang katotohanan bago ako umalis. Hindi ko gustong manatili kang umaasa sa isang bagay na hindi mangyayari. Ang pag-ibig ko sa iyo, Andre, ay totoo. At ito ang pinakamahirap na desisyon na kailangan kong gawin. Pero kailangan. Ang buong gabi ay lumipas nang hindi nila namalayan. Habang sumisikat ang araw, ang katotohanan ay lalong nagiging masakit. Hindi to tama, Celeste, sabi ni Andre, habang umaga na at tila hindi sila natulog sa buong gabi. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit puno pa rin ng pag-asa. Pwede tayong humanap ng paraan. May mga siyentipiko, may mga doktor na sigurado akong makakatulong sa'yo. Pwede tayong magkasama. Ako ang magiging sanctuary mo. Bakit hindi ko pwedeng malaman ang tungkol dito ng mas maaga? Kaya kong tanggapin ka sa anumang estado. Umiling si Celeste. Ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit buo ang desisyon. Andre, ang pinakamalaking pagmamahal ay ang pagbibigay ng kalayaan. Hindi to sakit na kailangan ng lunas. Ito ang aking paglalakbay. Ito ang aking misyon. Hindi to sumpa, kundi isang paraan para makatulong sa mas maraming tao. Para bawat buwan,
Makita ko ang mundo sa isang bagong pananaw, sa pamamagitan ng bagong mga mata. At ayoko maging bilanggo ka ng aking kondisyon. Hindi to tungkol sa iyo, Andre, kundi sa akin at sa kung sino ako. Pero mahal kita, sigaw ni Andre. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga balikat ni Celeste. Bakit ako hindi pwedeng sumama? Bakit hindi ba ako pwedeng maghintay? Bakit hindi ako pwedeng tumulong? Kaya kong magtago kasama mo. Kaya kong kalimutan ang trabaho ko para sa'yo. Hindi mo ba nakikita kung paano mo ako binago? Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Malungkot nang umiti si Celeste. Dahil ang pagmamahal ko sa iyo, Andre, hindi ko gustong maging isang pasakit. Hindi ko gustong makita mo ang proseso na pinagdadaanan ko. Ayoko maging alipin ka ng pangamba at paghihintay. Gusto kong maaalala mo ako bilang si Celeste na nagturo sa iyo ng buhay. Hindi ang Celeste na nanghihina. Hindi ito sakit na kailangan ng lunas, Andre. Ito ang buhay ko, ang cycle ko. Ito ang aking artistikong paglalakbay. Pero paano ako? Tanong ni Andre. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Pakiramdam ko muli ako magiging isang robot. Isang workaholic na walang kaluluwa. Hinawakan ni Celeste ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang kamay ay malambot sa kanyang pisngi. Mamuhay ka, Andre. Mamuhay ka ng buo. Yun ang gusto kong ipamana sa iyo. Ang lahat ng itinuro ko sa iyo, yun ang magiging sandata sa buhay. Darating ako ulit, pero hindi para sa iyo, kundi para sa susunod na kailangan kong tulungan. At sa panahong yun, sana makita mo na ang buhay may sariling daloy, may sariling kulay at may sariling ritmo. Yung ritmo na natutunan mo dito sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo magiging inspirasyon mo at hindi isang bilanggo. Sana maalala mo pa ako, sabi ni Andre habang hinahalikan ang kamay ni Celeste. Umiling si Celeste. Hindi ang alaala ng mukha o pangalan, Andre, kundi alaala ng nararamdaman ko. Ang alaala kung paano mo ako napangiti, napatawa, at naparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Mananatili yun sa puso ng bawat Celeste na darating. Mahal kita, Andre, at yun ang pinakamahalagang alaala. Ang huling araw ng Nobyembre ay dumating. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay tila nagluluksa. Hinatid ni Andre si Celeste sa isang liblib na bus terminal. Malayo sa mga matang nakakakilala sa kanila. Walang salita, walang haplos. Bawat isa sa kanila ay alam ang bigat ng pamamaalam. Ang bus ay naghihintay. Ang makina ay umaalingaw-ngaw. Tila ba nagmamadali ring umalis? Paalam, Andre. Bulong ni Celeste bago sumakay sa bus. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagmamahal, ngunit mayroon na ring pahiwatig ng papalapit na reset. Ang kanyang balat ay tila bahagyang nagiging putla. Ang kanyang mga mata ay tila nagiging malabo. Paalam, Celeste. Ganti ni Andre. Ang kanyang boses ay nabasag, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Umalis ang bus, bit-bit ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Iniwan niya si Andre hindi sa sakit ng kamatayan, kundi sa sakit ng hamon ng pag-asa. Iniwan niya si Andre na may pangako na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagmamay-ari, kundi pagbibigay ng kalayaan at espasyo para sa bawat isa. Isang pagmamahal na pumapayag umalis ang minamahal para lamang makumpleto ang kanyang misyon. Sa sumunod na buwan, ang Disyembre, tila isang walang kulay na canvas para kay Andre. Ang bawat sulok ng bahay ni Celeste na pinayagan niyang tirhan ay puno ng alaala nito. Ang amoy ng pintura, ang himig ng ukulele, ang katahimikan ng hardin.
Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Celeste, ang kaniyang misyon at ang kaniyang kalagayan. Ang sakit ng pagkawala ay parang isang matalim na brush stroke sa kaniyang puso. Ngunit sa bawat stroke, mayroong aral. Kumusta ka, Andre? Tanong ng matandang kapitbahay ni Celeste, si Aling Nena isang umaga. Nasaan si Celeste? Hindi ko na siya nakikita. Umalis po siya, Aling Nena. May misyon po siyang kailangan tuparin. Sagot ni Andre, pinipilit ngumiti. Ay, ganyan talaga si Celeste. Sabi ni Aling Nena, malungkot na ngumiti. Isang buwan lang siya mananatili sa bawat lugar. Naranasan ko na rin yan dati. Ang dami niyang nabago sa buhay ko at ng mga bata ko. Minsan bumabalik siya pero iba na. Para bang bagong tao. Pero ang diwa niya nananatili. Ipagpatuloy mo ang itinuro niya sa iyo, Anjay. Ang mga salitang yun ni Aling Nena ay tila nagbigay linaw sa kanya. Isang araw, habang nakatitig siya sa isang blankong canvas sa studio ni Celeste, naalala niya ang mga salita nito. Ikaw, Andre, parang isang blankong canvas na puno ng potensyal. Unti-unti, pinulot niya ang mga brushes. Sa simula, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat stroke ay tila maling galaw. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa. Hindi na siya nagpipinta para salbahin ang sarili, kundi para ipagpatuloy ang alaala ni Celeste. Ang kanyang mga painting ay naging fusion ng kanyang dating mundo at ng kanyang bagong kaalaman. Pinipinta niya ang mga sulyap ng mga tao sa traffic. Ngunit sa mga mata nila ay may kulang na ng pag-asa. Pinipinta niya ang mga abalang lungsod. Ngunit sa bawat gusali, mayroong halaman na sumisibol. Ang kanyang mga obra ay naglalaman ng kanyang pagmamahal kay Celeste, ng kanyang pagtanggap sa kanyang kondisyon, at ng kanyang pangako na mamuhay ng buo. Andre, ang ganda naman ng mga obra mo. Sabi ng isang binata na bumibisita sa bahay ni Celeste, na ngayon ay naging open studio ni Andre. Iba sa mga nakita kong painting ni Celeste dati. May bagong energy, may bagong kwento. Sino nagturo sa'yo? Ngumiti si Andre. Isang babaeng nagturo sa akin ng buhay. Hindi ko siya nakita sa loob ng isang taon. Pero ang kanyang pamana, nasa bawat stroke ko. Ito ang pamana ng pag-ibig. Kinausap din niya ang dating amo niya sa ad agency. Sir, gusto ko po sana mag-resign. Hindi na po to ang aking mundo. Napakunot ang noo ng kanyang boss. Andre, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang aming star. Ikaw ang henyo na nagdala ng pinakamalaking kliyente sa atin. Bakit ka aalis? Hindi ba sapat ang kita mo? Dahil po natutunan ko na ang buhay ay higit pa sa deadlines at kliyente, sir. Mas gusto kong gumawa ng mga bagay na may kaluluwa. Hindi lang may kita. Gusto kong maging artist. Hindi lang isang adman. Gusto kong ipinta ang buhay. Hindi lang i-market to. Paliwanag ni Andre. Ang kanyang boses ay buo at puno ng determinasyon. Sa loob ng isang taon, patuloy na namuhay si Andre. Hindi na isang workaholic. Ngayon, isa na siyang ganap na artist na pinipinta ang bawat kulay ng buhay. Ang kanyang mga exhibition ay dinarayo, hindi lamang dahil sa ganda ng kanyang mga obra, kundi dahil sa kwento sa likod ng bawat isa. Ang kwento ng isang babae na nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang forma ng pagpapalaya. Bawat Nobyembre, hinihintay ni Andre ang anumang senyales. May umaasa ba siyang babalik si Celeste para sa kanya? Hindi niya alam. Ang kanyang pag-asa ay hindi para muling makuha ang pag-ibig nito, kundi para makita itong masaya. Ginagawa ang misyon nito. Ang kanyang pagmamahal ay nagiging isang forma ng pagpapalaya. Isang gabi sa 2 Nobyembre matapos silang magkita. Habang naglalakad siya sa park, nakarinig siya ng isang pamilyar na himig.
ang paboritong kanta ni Celeste na madalas itong tugtugin sa ukulele. Mabilis siyang lumingon. Nakita niya ang isang babaeng may kulay bahagharing buhok. Nakaupo sa ilalim ng puno at tinuturuan ng isang grupo ng mga bata kung paano magpinta. Ang kanyang tawa ay kasing ganda pa rin ng dati. Ang kanyang energy ay nakakahawa. Ngumiti ito at ang ngiti nito ay kasing ganda pa rin ng dati. Bagamat may bahid ng kabataan na tila sariwa. Celeste, bulong ni Andre, ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Kislap ng isang bagong Celeste na may bagong misyon, bagong kwento. Ngunit hindi siya lumapit. Hindi niya ginulo ang sandali nito. Alam niyang ito ang bagong Celeste, na walang ala-ala sa kanya at ayaw niyang maging hadlang sa bagong misyon nito. Ang kanyang tunay na pagmamahal ay ang makita itong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Gaano man to kasakit para sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi pagmamay-ari. Ito ay pagbibigay ng kalayaan. Sana sa bawat kulay na idinadagdag sa mundo, Celeste, mayroon kang nakikitang piraso ng pagmamahal ko. Patuloy ka lang at patuloy ako magpipinta para sa'yo, para sa buhay. Patuloy siyang namuhay, umaasa na balang araw, sa isang hindi inaasahang intersection, magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Ngunit hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang kaluluwa na magbabahagi ng isang sandali ng pag-unawa. Kahit isa lang ang may alaala. Ngayon ang kanyang buhay ay puno ng sining, pagmamahal at pag-asa. Ang bawat stroke ng brush niya ay isang sulat pag-ibig para kay Celeste. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magpinta ng sarili niyang buhay. Ang pamana ni Celeste ay hindi isang taong nangangailangan ng pag-aalaga, kundi isang lalaking natutong magmahal ng buhay sa kabila ng lahat. At sa bawat taon, sa pagdating ng Nobyembre, nakikita niya ang bago at masining na pagpapahayag ng buhay ni Celeste. Minsan, isang mural sa isang pader sa syudad. Minsan, isang flash mob ng mga mananayaw na may kulay bahagharing buhok. Minsan, isang grupo ng mga voluntaryo na naglilinis ng park, pinamumunuan ng isang babaeng may familiar na tawanan at ngiting nakakahawa. Si Celeste ay nagpatuloy, patuloy na nagbibigay inspirasyon at patuloy na naglilipat ng kanyang misyon sa bawat puso na kanyang nahawakan. At sa puso ni Andre, ito ang pinakadakilang pagmamahal na kanyang natagpuan. Ang pag-ibig na nagbibigay kalayaan, hindi pagmamay-ari. Ito ang kanilang kwento. Isang pag-ibig na nagbabago sa bawat buwan, ngunit nananatili sa bawat paghinga. Isang pag-ibig na patuloy na sumisikat, gaya ng mga kulay sa obra maestra ni Celeste. Ito ang kanilang pagmamahalan sa crossroads ng buhay, kung saan ang isang pamamaalam ay hindi katapusan, kundi simula ng isang walang hanggang sining. Ang pag-ibig ay parang buwan ng Nobyembre. Hindi man ito kasing sigla ng summer o kasing saya ng Pasko. Itinuturo nito sa atin na ang bawat pagkalagas ng dahon ay paghahanda para sa isang bagong tagsibol. Huwag nating sayangin ang bawat sandali dahil ang pinakamahalagang kwento ay hindi nasusukat sa haba, kundi sa lalim ng bakas na iniwan nito sa ating puso. Ang kwento ni na Andre at Celeste ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lagi tungkol sa forever na kasama. Kung minsan, ito ay tungkol sa forever na alaala, sa aral na iniwan, at sa pagbabagong idinulot ng isang tao sa iyong buhay. Ang tunay na pagmamahal ay malakas para makayanan ang distansya, ang pagsubok, at ang paghiwalay. Dahil kahit magkalayo ang mga katawan, ang puso at ang aral ng pag-ibig ay mananatili. Naghihintay ng tamang panahon para muling magkatagpo. Kaya't hanggang sa susunod na kwento, maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig
na nagpapalaya at nagpapabago. Ito ang Ever After Tales.